Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis noong mga araw na iyon. Sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephron Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami, alang-alang sa Diyos ng ating ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kaniyang mga kapatid at yumuko sa harap niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami, kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Efraim, gayon din ng mga apo niya kay Maquir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya nang isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag ako'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tulad ng pinangako ng Diyos kay Israel, namatay siya ng mapayapa. Nakatabi niya si Jose at ang lahat ng mga anak niya. The man who struggled all his life died in peace. Pinakiusap niya na siya'y ibalik sa Kanaan at doon sa Mamre, sa Hebron, ililibing. Sa libingan kung nasaan si Sarah at si Abraham, kasama sina Isaac at Rebeka, at ganun din kung saan nakalibing ang asawa niyang si Leah. Natupad nga ang kanyang kahilingan. Binalik siya
sa Mamre at doon inilibing. Nakukonsyensya pa rin ang mga kapatid ni Jose. Baka may sama ng loob pa siya at ngayong patay na ang tatay nila. Baka bumawi siya. Gumawa pa sila ng kwento na pinakiusapan daw ni Israel si Jose bago siya mamatay. Napatawarin na ang kanyang mga kapatid. Hindi na kailangan ang anumang kasinungalingan. Talaga namang hindi babawi si Jose. Mabuti ang kanyang puso. Kinilala niya na masama ang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Pero ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Wala naman nangyari na hindi niya alam. Ipinahintulot ng Diyos ang kasamaang ito para sa kabutihan, para sa kaligtasan ng marami. Kinilala ni Jose ang kanyang papel sa kasaysayan. Kaya huwag silang mabahala. Aalalayan niya sila at ang kanilang mga anak. Namatay si Jose sa katandaan ng 110 taon. Namatay siya na nakita hindi lang ang dalawang anak niya na si Ephraim at si Manasseh, kundi pati na nga ang mga anak nila at ang mga apo nila. Inihabili niya sa mga anak niya na kapag nakabalik na ang kanilang bayan sa lupaing ipinangako sa kanila, dalhin ang buto niya at doon din ilibing sa Kanaan. Mahalaga ang pag-alaga sa mga labi at mga buto ng mga namatay. Mahalaga ito na ilibing na maayos sa lugar na madadalaw ng lahat. At para sa mga Kristiyano, na ito'y mapagdadasalan ng mga tao. Ito ang sementeryo o ang kolumbaryo. Kaya nga, ang mga dating parokya ay may mga Catholic cemeteries. Isang lugar na banal na nadadalaw ng mga Kristiyano ang kanilang mga yumao. Ngayon na nauuso na ang mga pag-cremate ng mga patay, dapat iwasan natin na ang mga abo ng ating mga yumao ay maiwan lang sa bahay at maging private possessions natin. Madali mawala ang alaala nito kung nasa bahay lamang natin. Kapag namatay na ang nag-aalaga ng mga abo, pati na ang mga abo ay hindi na rin mapapansin. Kaya mahalaga na ito ay nasa sementeryo o nasa kolumbarium. Madadalaw ito ng mga tao at mga pagdadasalan at may malaking assurance na mananatili ito roon. Kaya nga may mga specific instructions si Isaac at si Jose sa paglilibing sa kanila. Bigyan mo ninyo, Panginoon, ng kapahingahan ang mga yumao namin. Ang aming buhay ay kadugtong ng kanilang buhay. May kaugnayan kami sa kanila, kaya palagi pa rin namin silang naalaala at ipinagdarasal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.